Manalangin tayo. How can we appear before you, Lord, except in praise and thanksgiving for all your goodness to us and to all your people? We praise you for this opportunity to share this time and place as a family of faith in worship. May we come in such a spirit of praise and thanksgiving as to experience a self-forgetfulness in which we discover our true self, the person you are calling us to be. Praise be to you, our God, in Jesus' matchless name. Amen. Awitin natin yung chorus na because He lives. Because He lives. Say it. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth living just because He lives. I requested you want to stand as I read from the passage in Matthew chapter 5, verses 3 up to 12. Matthew chapter 5, verses 3 up to 12. Ito po yung ating tinatawag na Sermon on Demand. At alam ng lahat ito, naririnig natin ito. But let us look into these verses, chapter 3, verses chapter 5, verses 3 down to 12. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aalipin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bulusugin. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kakahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga inuusik ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nilalait at inusik ng mga tao at pinataratangan ng lahat ng ulit ng kasamaan na bawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo, magalak, sapagkat malaki ang inyong nagtimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Tayo po ay makikinig ng mensahe. Ang atin pong mensahe sa umagang ito ay mensahe ng katiyakan ng ating pagiging Kristiyano, no? Yung true sense of our being Christians. Totoo nga ba na si Kristo ay nasa buhay natin? O totoo nga ba na ating naipapakita sa sanglibutan ng ating pagiging Kristiyano? Ito po ay batay sa sulat sa Matthew chapter 5 verses 3 up to 12. Ito po ang ating batayan ng ating mensahe ngayong umaga. At kung inyong maalaala ang Matthew chapter 5, ito po yung commonly
known to all and to many believers as the Sermon on the Mount ni Jesus Christ. Ano po? So may idea na po kayo kung ano. Okay? Mayroon pong isang manunulat, hindi ko maalaala kung sino ang nagsabi nito, pero ang sabi po, nang narinig ko ito, sabi niya, to be a Christian is to have Christ. And yung IAN in the word Christian, no, means I am nothing without Christ. Kung atin pong titingnang mabuti, hindi po ito nasa Biblia. Yung word na Christian, yung IAN na nakaatat sa pangalan na Christ, ang sabi niya ay IAN means nothing. Mayroon pong katuturan, mayroon pong katotohanan. Kasi kung ang Christian nga ay may Christ, then si Kristo ay nasa sa kanya. At kung walang Christ, sa word na Christian, ang naiiwan ay yung IAN, I am nothing without Christ. Ang sabi po sa Matthew chapter 5 verse 3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Kung atin pong isalin ito sa wastong pangungusap, ang dalang kahulugan po ng talatang ito ay ang Diyos lamang ang tanging pag-asa ng isang Kristiyano. Ano po? Ang tanong po natin today, para ating makita kung ano nga ang isang tinawag na Kristiyano, ang tanong natin ay, ano po ba ang hitsura ng isang Kristiyano? How does a true Christian look like? Ito pong question na ito ay walang kinalaman sa physical na kaanyuan ng tao o ng isang mananampalataya o ng isang Kristiyano. Hindi ito dahil sa kanyang sinusuot na damit, hindi ito sa kanyang haircut, o hindi ito sa kanyang sinusuot na sapatos o ano paman, no? Hindi yung mga externals, no? Kasi itong mga externals sometimes ay depende sa kultura ng isang tao, kung anong kultura at saan siya naruroon. Ang aking reference sa tanong na ito ay mayroong kinalaman sa ugali, yung kanyang karakter. May kinalaman ito sa prinsipyo, sa principles, sa mga inuuna niya sa buhay na mga kaugalian na nagbubunga ng kaugalian bilang mananampalataya na masasabing Kristiyano nga siya. So, ang tanong natin boils down to this question. What type of character does a believer possess? Ano po ba ang tipo ng ugali na dapat naruroon sa isang mananampalataya? No? Mayroon bang difference? Mayroon bang pagkakaiba ang kanyang ugali kung ating ihahambing sa isang hindi mananampalataya? Napupuna ba ninyo yon? Sa atin pong pagiging mananampalataya, is there a difference between our ugali, behavior, and character in comparison with those na hindi mananampalataya? O pwede bang sabihin natin ang isang mananampalataya ay different? At kung ito ay totoo nga, saan ba ang difference? Ano ba ang difference? Mayroong mga critics, mayroong mga tao na nagsasabi na yung hindi adherent sa Christianity. Ang sabi nila, ang Christianity has not really changed the world. Hindi na nabago ng Kristyanismo ang sanglibutan. Dahil sila ay nasa sanglibutan at naging makasanglibutan. Kung ating tuusin, mayroon pong katotohanan sa ilan sa mga Christians ang pananalitang ito. At ito ang isang major na problem sa karamihang mga iglesia na kinaroroonan ng mananampalataya. Maaring maliit lamang ang ating impact o hindi tayo napapanalaminan, nakikita visibly ng mga tao sa sanglibutan. O wala tayong
pagkakaiba na nakikita sa ating community being a Christian, na nagpapahiwatig na tayo nga ay Christian. Ano po? Bakit kaya? Ito ay sa kadahilanang ang iglesia ay minsan nakikitaan ng halimbawa na nagpapraktis ng mga makasanglibutang kaugalian kaysa inaasahan sila na magbago ng sanglibutan na kanilang kinaroroonan dahil may Panginoon, may Kristo sa buhay. Ito very often is seen among the believers. They conform to the patterns of this world at blindly they accept yung mga prinsipyo at saka yung inuuna ay yung mga bagay na sanglibutan na ito na hindi nila sinasubject muna sa discipline ng Panginoon. Inuusisa kung ito nga ba ang dapat na maging kaugalian ko. Lalo itong nagiging aggravated, nagiging malala. Ano po? Dahil tayo ngayon ay sa panahon na ang ugali na nagdi-develop sa karamihan ay yung madalian na pagsagot sa problema ng buhay. Yung kailangan ba natin na yung instant result. Ang bawat isa ay naghahangad ng instant na answer sa bawat problema na kaniyang hinaharap. Pero sa Christianity po, sa atin pong paniniwala, yung Kristyanismo in other words, wala pong tinatawag na instant salvation o instant fix. Ano po? Kasi kung mayroon man, ang masasabi natin ay ang uri ng pagiging mananampalataya o pagiging Kristiyano na ang ugali ay instant fix o instant solution to a problem, ay ito po ay hindi nakaranas ng matinding pagsubok bilang Kristiyano. Kaya madalian at an instant gusto niya na maging ganon siya. No? This means, ang kahulugan nito, na tayo ay pinatawad dahil sa sacrifice ni Jesus Christ, pero walang malalim na kahulugan ang pangyayaring ito. Ang mahalaga ay pinatawad tayo, and that is all that we have in mind. Wala na. Ito po yung tinatawag natin na panandaliang kasagutan, cheap grace, no? Walang kahalagahan na pag-alay ng kagandahang loob ng Panginoon para tayo ay matubos sa ating mga pagkakasala. Kasi inaasahan na pag sinabing bago ikaw, bago na, instantly, no? At ito usually ay it goes together sa ating mga motivation sa buhay, lalo na sa ating pagtanaw sa pagsamba, na ang pagsamba ay isang banal na kaaliwan. Parang pag nagsasamba ay para maaliw lang. Ano po? At ang mga nagsasamba ay siya ang nakatingin at gusto nilang maaliw sila. At ang mga pastor, preacher, ang choir, at ang mga leaders ng pagsamba, sila ang mga aktor. Yun lang. Walang direct participation of heart and mind. Ito ang nangyayari sa isang cheap grace, yung hindi pinaghirapan na pananampalataya at pananalig sa Panginoon. Dahil ang orientation nila ay nakasintro sa makasariling na hangaring, hindi sa kadahilanang mabigyan ng papuri ang Panginoon. Itong klase ng devotion at commitment na ito ay hindi nagtatagal. Kasi ito ay mayroong fire lamang, may kasiglahan kapag ka naroroon yung mga tao na maaring nagpupuri o na nagmumotivate o nag-i-stimulate. Ngunit kung wala na yung mga tao na nagpupuri o kaya ay nagtataas, wala na rin, nawawala ng tuluyan. Dahil po dito, ang tanong natin ay, ano ba ang ating dapat na gawin para ating maitayo, no, o maitatag natin ang isang matibay at totoong mananampalataya?
yung meaningful na Christian life, yung true to its essence na Christian life. Paano natin maitatatag ito? May tatlo po akong suggestion. Unang-una po, ang isang matatag na alagad ng Panginoon ay dapat siya ay naglaan ng kanyang sarili sa Panginoon. There must be submission to Christ of self. Naglaan, pinaglaanan niya ang Panginoon ng kanyang sarili. Ano po? Nang si Jesus po ay nagsalita nitong Sermon on the Mount, kung ating babasahin yung Sermon on the Mount, ano po? Pag inyong napansin, parang may mga salita na nagkukontradict each other. Ano po? At ito po ang pamamaraan ng Panginoon usually kasi ang ugali ng sanglibutan ay kaiba sa ugali na ninais ng Panginoon sa isang mananampalataya. No? Kaya kung nais natin na mabuhay para sa Diyos, dapat na mayroong kahandaan tayo na magsabi at gumawa ng mga bagay na hindi sa sanglibutan, kundi sa Panginoon. Dapat na tayo ay mayroong willingness to give kapag kayong iba ay gustong kumuha, mag-angkin. Tayo ay willing to give. There must be willingness on the part of the Christian believer to love. While the world hates, that is what they like. There must be willingness on the Christian to help. But for the world to abuse. Ito po. Pag ginawa natin itong give up natin, pag isang tabi natin yung ating kagustuhan para maglingkod sa ibang tao, mapapansin natin na ang gantimpala na nilaan ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak na masipag magsunod sa kabutihan ng kapwa at ayon sa kagustuhan ng Panginoon, mayroong nakalaan na gantimpala sa kanya. Ito ay madali para sa iba. Pero itong paggawa ng ganitong kaugalian ay nangangahulugan na mayroong proseso. At ang proseso ay hindi madalian. It's not an instant thing. Dahil ang isang disiplinado na mananampalataya ay gumagawa batay sa pagtuturo ng Panginoon at ng Holy Scriptures na kanyang nababasa. So it takes a process to love the Word of God. It takes time before you love God Himself and do what He wants you to do. Ito po. Ang record po sa Mateo, Kapitulo 5, Kabanatang 5, ay nagre-refer sa atin minsan ito na Sermon on the Mount. Ano po? Minsan ang tawag dito ay Beatitudes, meaning beautiful attitudes. Beautiful attitudes. At ito ay nagdi-describe ng kay Jesus Christ na naisin na kaugalihan bilang isang mananampalataya dapat makita. Ito ang karakteristik na nararapat na makita sa isang mananampalataya. Kung inyong mapapansin doon sa Matthew chapter 5, 6, and 7, tinapos ni Jesus Christ ang kanyang Sermon on the Mount sa pamamagitan ng isang parabola. Ano po? At ang parabolang ito ay nagsiserve na warning. Ito po ay mayroong kinalaman sa dalawang bahay, dalawang uri ng house. Ano po? Ang isa ay tinayo sa isang buhanginan at ang isa naman ay sa isang batuhan. Dito ay pinapakita sa atin ng Panginoon para hindi dapat nating i-ignore ang kanyang mga kautusan. Na ang sabi niya, kapag tayo ay sumusunod, obedient sa teachings at naisin ng Lord para sa isang mananampalataya, katulad ito ng isang tao nagtayo ng kanyang bahay sa bato, no? At may bagyo, may hangin, may baha, hindi kailanman nasira yung bahay na yaon. So ang karakter natin bilang isang mananampalataya must be built on a rock, sa bato, matibay, nagpapatuloy. Pangalawa po, ang isang matatag na mananampalataya ay binabatay niya ang kanyang karakteristik
dito sa Beatitudes, sa magandang kaugalian o kaya ay the Sermon on the Mount. Kasi yung the Beatitudes po, itong Sermon on the Mount, ay parang mga hollow blocks ito. No? They are building blocks na kailangan na i-build up natin yung ating true Christian character. So every time na ginagamit natin itong mga blocking ito, tumataas ang ating uri ng pagiging Kristiyano. Kung ating mapapansin, sa Matthew chapter 5, verses 3 up to 12, ano po? Ang sinasabi rito ni Jesus Christ ay paitaas, para bagang halintang, stairway. Ano po? Bawat isang stair ay apakan mo at itataas naman ikaw ng iyong paa sa susunod na mataas na stair, pataas ng pataas. Ano po? At ang bawat stair na iyong hinahakbangan ay nagdadala sa iyo sa mataas. Hindi pwedeng ikaw ay sa first stair ay maghahakbang ikaw sa ikatatlo o ikaapat na stair. Each stair is actually nagre-reveal ng quality ng iyong karakter. Tinataas ikaw. Pansinin lang ho natin. Unang-una po, kung inyong mapapansin, doon sa chapter 5, verse 3, ang unang sinasabi ng Panginoon ay mapagpakumbaba. At dahil tayo ay mapagpakumbaba, kaya nating batasin ang anumang kalungkutan, kasamaan, kahirapan sa buhay. Ano po? That is in chapter 5, verse 4. And in chapter 5, verse 5, dahil tayo ay mapagpakumbaba at kaya nating batahin ang anumang mga kahirapan sa buhay, then mayroon tayong ugali ng meekness and lowliness. Ano po? And then in chapter 5, verse 6, naruroon ang justice at saka goodness nakikita sa atin. Yung ating mga decisions at yung mga kabutihan na nangyayari at pinapraktis natin ay naruroon, nakikita sa isang mananampalataya. At kapag kayong justice at goodness ay naruroon, from there is build up the character of kindness and mercy. That is in chapter 5, verse 7. And then in chapter 5, verse 8, from kindness and mercy, doon nabibuild up naman ang kagwalian na puso. Ang puso natin ay nagiging pure. That is in chapter 5, verse 8. At kapag ang puso natin ay pure, then in chapter 5, verse 9, we have peace. Mayroon tayong kaluwalhatian. And in chapter 5, verse 10, when we have peace, then we could remain faithful. And then in chapter 5, 11 to 12, there is the rejoicing. Kung inyong mapapansin, it builds us up higher and higher hanggang tayo ay maka-attain ng Christ-likeness. Now, ang beautiful attitudes, yung beatitudes po na sinasabi, kung ating unawaing mabuti, ay mayroong 4 na pamamaraan na pwede nating i-interpret ito. Unang-una po, ang beatitudes na ito, yung Sermon on the Mount, ito po ay talaan ng mga magandang kaugalian ng isang disipulo o alagad ng Diyos at lahat ng mananampalataya. Ito po ay standard ng conduct ng lahat ng believers. Ito ang sinasabi ng Panginoon. You keep reading it and you will notice that you are walking in the right path, in the light of the Lord's command and the Christian's obligation. Pangalawa po, dito sa the Beatitudes or the Sermon on the Mount, mayroong palaging contrasting na values. Ano po? Yung value ng langit at yung value ng sanglibutan. Yung langit na kahalagahan ay eternal, yung sa sanglibutan ay temporal. Palagi pong kino-compare. Ano po? At ang contrast na ito ay sa kadahilan ng ang Christian ay kaiba, different. That is the difference of a Christian believer. Ang contrast, ang pagkakaibang ito, ang pagiging taliwas sa isa't isa na kaugalian, ay in relation to what is superficial, yung mapaimbabaw, no? Na pananampalataya tulad ng mga pananampalataya ng Parisiyo in comparison with the pananampalataya ng mga believers na permanent, mapaimbabaw, walang pagkukunwari ang sa believers. At dito po sa Sermon on the Mount,
pinapakita sa atin na ang Old Testament na pinapasunod sa atin ng mga kautusan ay mangyayaring mapupulfill natin sa New Testament in the New Kingdom. In other words, because by the grace of God, dahil sa biyaya ng Panginoon, we were empowered to do all of this in obedience sa Lord. Mayroon pong narinig akong kwento tungkol sa isang Buddhist monk, Buddhist monk in Ceylon. Many of the Buddhists are in Ceylon, na-acquainted siya sa doktrina ng Christians at saka ng mga Buddhist. At minsan ay tinanong po siya, ano po ba ang difference ng Christianity at Buddhism? Ano ang pagkakaiba ng Christianity at saka Buddhism na relihiyon? Ang sagot niya ay ganito po. Sa Christianity na relihiyon at saka sa Buddhism, marami pong mga mabuting tinuturo. Sila, ang Christian at saka Buddhism. Yung mga Christians, alam nila yung wasto at sila ay may kapangyarihan na gawin yung wasto. Yung sa Buddhist naman, alam nila ang wasto. Ang pagkakaiba, wala silang kapangyarihan na gawin ito. The Christians are empowered to do what is right because Christ is in His person. At ang mga Buddhist, dahil wala si Christ, kundi si Buddha, they do not have the power to do what is right. Kaya itong Beatitudes na ito, kapag kang binasa mo yung Matthew chapter 5, 6, and 7, hindi po natin pinipili yung gusto natin. Hindi po ito isang multiple choice. Na ating pinipick up yung gusto lang natin at yung iba na medyo mahirap gawin ay iwanan na lang natin. Dapat na ang bawat isa must be taken as a whole. Dahil ang bawat isa po na Beatitudes na sinasabi rito ay nagbibigay sa atin ng description kung paano tayo magiging katulad ni Kristo bilang mga alagad niya. Pangatlo po, kung inyong mapapansin dito sa mga Beatitudes, the Sermon on the Mount, bawat bersikulo po, bawat verses ay nagsisimula sa salita na blessed, Makarios, that is the Greek word. At kung itatranslate natin sa English directly, ang ibig sabihin ay happy. Mapalad, happy. Ang connotation dito ay hindi yung happy siya na mapaimbabaw, superficial lamang. Yung nai-excite lamang. Or dahil mayroong nag-uudyok sa kanya na ngumingiti siya. Ngunit kung wala na yon ay wala na rin. Ang happiness dito ay yung malalim at nananatili na joy at fulfillment ng joy in his heart at nagbubunga ito ng peace of mind. He is happy and he has peace of mind. Itong mga pananalitang ito ay hindi nagpapromise sa isang makasanlibutan ng laughter or pleasure or earthly prosperity. Si Jesus Christ turns the world's idea of happiness upside down. Iba ang kanyang meaning na implied pag sinasabing ikaw ay happy. Happy are they, Upside down, iba yung kahulugan. To Jesus Christ, happiness means hope, pag-asa, and joy, And ito ay independent sa mga nandun na nakapaligid sa atin ng mga circumstances. May mga tao minsan na happy because they are with their friends, happy because there is somebody who will support him, or happy because somebody behind him is looking at him. Hindi ganon. Ang happiness pong ito ay inside of us. At upang makita natin itong pag-asang ito at itong joy na ito in the deepest form, we must follow Jesus no matter what it cost. Dapat na sundin natin ang ating Panginoon. Hindi natin tatanungin kung gaano kahirap. I was talking just today with a student in Pampanga.
And then, I was sharing to him na sa kanyang weekend work ay dito siya magwi-weekend. Ang sabi niya ay, huwag naman, huwag ako doon. At sinabi ko sa kanya na, alam mo, kapag kaayaw mo doon, doon kita ilalagay. Kasi ang Panginoon, pag nag-assign sa atin, dahil tayo ay gumagawa with His empowerment on us, magagawa natin ang lahat. Kaya wala tayong dapat katakutan. Ang atin po lamang ay dapat sumunod, whatever the cost is. Nang si Jesus Christ ay nag-announce na ang kingdom is at hand, in Matthew chapter 4 verse 17, ang sabi roon, repent for the kingdom of heaven is at hand. Nang in-announce nito ni Jesus Christ, ang mga tao ay nagtatanong, paano ba ako mag-qualify na naruroon sa kingdom ni God? Paano ba ako maging isa kasama sa kingdom of God? Dito po, si Jesus Christ is saying na ang kingdom, ang kaharian ng Panginoon, is organized different from the worldly kingdom. Ano po? Sa kingdom ng langit, ang wealth, ang power, ang authority ay hindi mahalaga. They are unimportant. Kingdom of heaven, people seek different blessings and benefits, and they have different attitudes than the people who are of the world. Ang tanong po natin, ang atin bang ugali, ang atin bang attitudes ay carbon copy ng attitudes ng sanglibutan? Attitudes na mayroong selfishness, attitudes na mayroong kahambugan, pride, attitudes na mayroong hangad na maging makapangyarihan, attitudes na nagre-reflect ng kasamaan. O kaya, ang attitudes ba natin ay yung humble, self-sacrificing, because Jesus Christ is our Lord and our King? Which is which? Ano po ba? Ano po? Dito po sa verse 12 ng Matthew chapter 5, ang sabi ni Jesus Christ, magalak kayo kapag kayo ay nagdadanas ng persecution, ng kahirapan. Maganda po ang kahirapan, persecution, dahil ito ay nagbubunga sa atin ng kabutihan. Kasi it takes our eyes off earthly rewards. Kapag persecuted tayo, hindi tayo nakahangad ng mga bagay na nasa sanglibutan. No? Ang sakit na dinaranas ng isang mananampalataya ay hindi niya gaanong inaalintana. Dahil sa dulo nito, mayroong gantimpala ang Panginoong nilalaan para sa atin. At kapag dumaranas tayo ng kahirapan, persecution, ito po ang pamamaraan na ang Panginoon ay nag-i-strengthen ng ating faith para tayo ay mag-endure. At ito pa rin ang nagbibigay sa atin ng mabuting example para makita ng iba when we are suffering for the sake of Jesus Christ. And they will not be afraid to do the same, to suffer for Jesus Christ. Mayroon pong comfort sa atin kung malaman natin na ang mga prophets of long ago ay persecuted and they actually were rewarded by God Himself. Si Elijah, for example, si Jeremiah, si Daniel, to name some of them. Ang persecution, ang kahirapang ginaranas means nangangahulugan na ito ay we have shown ourselves faithful to God. Kaya tayo pinipersecute dahil faithful tayo sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng i-persecute pag sumusunod na tayo sa kasamaan eh. Walang persecution doon, sumusunod na ikaw eh. Pero kapag ka ikaw ay hindi sumusunod, pinipersecute ikaw. Dumadanas ka ng kahirapan. No? In other words, nag-i-struggle tayo because we want to remain related with God Himself. In the future, God will reward our faithfulness sa pamamagitan ng pag-enter natin sa eternal kingdom. At doon ay wala na hong persecution. Ano po ba
ang kailangan para i-build up ang isang totoo at makahulugan na Christian life. Uulitin ko po. Ano po ba ang kailangan para ma-build up natin, maitatag natin ang isang meaningful at totoo na Christian believer? Ikaw, ako. Ang sabi po ng ating mensahe today, dapat na mayroon po tayong submission sa kay Jesus Christ. Dapat na mag-submit tayo sa Kanya ng ating mga sarili. Ating paglaanan ng ating mga sarili ang ating Panginoon. Pangalawa, yung Sermon on the Mount, ito po ay building blocks, mga bloke pa ito na tinuturo sa atin na ating inaapakan para tayo ay tumaas, para mabibuild up ang ating true Christian character. Kaya walang dapat na itabi ito. Bawat isa ay mahalaga para we could attain true Christian life example. Pangatlo po, nabibuild up natin ang ating true Christianity kapag tayo ay magkakaroon ng meditation. Sabi dito sa Beatitudes kasi, it always starts with the verse, blessed, happy. Yun ang transliteration. No? Ito po yung kahalagahan at halimbawa ng mga iglesia today. Dapat na tagasunod sila ng mabuting kaugalian na tinuturo ng Panginoon. Ang sabi po ng isang manunulat, isang theologian, hindi tayo pinili minsan ng Panginoon. Kasi tayo minsan ay they are not chosen, but they sometimes are frozen. Para bagang nanlalamig, nagiging ice cube, frozen. Ano po? But we are not supposed to be that way. Kung ang ating niluluto ay nilalagyan ng asin, nagkakaroon ng flavor, nagkakaroon ng balyo, lasa. Ngunit kung ang ating buhay ay walang flavor, walang seasoning, walang balyo, kung ang isang Christian ay hindi gumagawa ng kanyang effort para maapektuhan ang sanglibutan na kanyang kinaroroonan, then they are of no value to God. What is Christianity after all kung hindi nakikita si Kristo sa buhay natin? If we are too much like the world, kung tayo ay sumusunod sa makasanglibutan na kaugalian, wala tayong kahalagaan. Christians should not blend. Hindi dapat tayong makiayon sa makasanglibutan ng mga tao. Instead, we should affect the world positively. Katulad ng panlasa sa pagkain, dapat na maging panlasa tayo sa sanglibutan dahil makalangit ang pagkain na ating inihahain para sa makasalanan. Nawa, bawat isa po sa atin, huwag nating kalimutan na tayo ay may kanyang obligation, may kanyang calling. Whatever you have as your talent, use it for the Lord. If you will not use it, you will surely lose it, and the Lord will not be blessed. But let us bless Him, because anuman ang nasa sa atin, ating i-share sa iba. Amen. Amen. Him alone, praise Him above the heavenly host, praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pwede natin dalhin ang ating mga operate sa altar. As we remain standing, let us pray. In love, responding to your love, and thanksgiving,
responding to your gracious gifts, we bring our offerings, Heavenly Father. Use them as you will. Bless us with a sense of sharing with your purpose. Amen. Ayaw. Na tayo ay hindi na-celebrate corporately as a church, physically sa iglesia, gumagawa pa rin tayo ng Lord's Supper. Hindi natin nakaligtaan ito. Kasi ang sabi nga ng Panginoon, do this in remembrance of me. Ang isang salita sa New Testament sa pag-celebrate ng Lord's Supper ay yung salitang remembrance. When it is said, do this in remembrance of me, ito po ay quotation galing sa kay Jesus na salita recorded in Luke chapter 22 verse 19 and in 1 Corinthians chapter 11 verse 24. Kung tayo po ay nagsiselebrate ng isang graduation, sa Griko na pag-interpret nito, kayo at ang iyong kaibigan ay dapat na mag-ipon and be together to remember the event, yung graduation. Parang inyong ginagawang muli nagkakaroon ng pagbigay ng mga ribbon o awards. No? That is, you would have each one come back together and remember the event. This is what you have to make it happen again. Nang si Jesus Christ ay nagsabi, do this in remembrance of me, ang kanyang reference ay yung divine action, hindi yung human action. When we come together sa Lord's table, katulad ng itong umaga na ito, Christ becomes present in His body. Ang church, ang iglesia, ang mga mananampalataya ang kanyang katawan. Yung worshiping community ang kanyang katawan. At ang Panginoon ay naririto sa ating kalagitnaan in mysterious and unique way. His body is remembered. It is put together again. Naririto tayo muli. For the first time, physically. Ang ibig sabihin, yung katawan, ang mananampalataya ni Kristo, ang member are gathered together kasama yung head, si Jesus Christ Himself. Christ in union with the united body that is worshiping Him ministers to the gathered community. Christ then is doing the work of remembering and we are responding to what is happening. The practical implication of this understanding is remembrance. Remembrance is this. The Lord's Supper, communion, the breaking of bread, ang iba ang ginagamit ng word ay Eucharist. Whatever you call it, ito ay isang important na bahagi ng Christian life. Kinakailangan na tayo ay present physically at the celebration of the Lord's Supper as frequently as possible because it is there in particular that divine action is taking place. Through the Lord's Supper, divine healing and comfort and sustenance of all. There is a mysterious way that God works in our life. Nagkakaroon tayo ng comfort, sustenance, and healing. Ngayong umaga, we will celebrate the Lord's Supper. In Luke 22, verse 19, ang sabi roon, lumambot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Manalangin tayo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa katawan, simbolo ng tinapay na aming pagsasaluhan ngayon na napako sa cross. Dahil sa aming pagkakasala. Sinaktan at kayo po ay nagpakahirap para sa amin. Salamat, Ama. At sa umaga nito sa aming pagkain ng tinapay nito, amin pong alalahanin na kayo ang Diyos na naghirap para sa amin. Salamat, Ama. In Jesus' name. Amen.
Dinambot niya ang tinapay at nagpasalamat. Sabi niya, "Eat ye all of this bread in remembrance of me." Kainin po natin ang tinapay. Gayon din naman, dinambot niya ang kupa. Pagkatapos magapunan at sinabi, "Ang kupang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo." Magpasalamat po tayo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa dugo na inyong binuhos doon sa cross sa Calvary, pagbukas ng aming mga kasalanan. Lord, we remember how you suffered for us. Ang dugo po ay simbolo ng buhay at kayo ay namatay dahil sa amin. Salamat. At sa aming pag-alala ng pangyayari ngayon, nawa kami ay naruroon. We will have the same sacrifice that you did for us. Sacrifice for people who have not known you as Lord and Savior. Salamat, Ama. In the name of Jesus, we give this thanksgiving. Amen. Nanalangin at matapos magpasalamat, ang sabi ng Panginoon, "Inumin ninyo ang kupang ito sa pag-alaala sa akin." Inumin mo na. We sing our Thanksgiving song. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, For saving my soul. thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Basahin po natin yung ilan sa taranang talapaya. Isang listahan. Sabay-sabay tayo basa. Naligtas tayo at sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo, naniniwala tayo na siya ang tagapagligtas. Patotoo at sumasampalataya tayo ay ang pagtanggap ng bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayong tayo ay na kay Kristo na, sa pangalan ng Diyos at sa presensya ng bawat mananampalataya, malugod at maligaya makikipagkasunduan tayo sa isa't isa bilang isang katawan, pisan sa kay Hesus Kristo. Sa kadahilanang ito, tayo ay naniniwala na sa tulong ng banal na Espiritu Santo, namumuhay tayo sa pag-ibig ni Hesus Kristo, pagsusumikapan ang pag-unlad ng kanyang iglesia sa kaalaman, kabanalan at kaaliwan. Sa katagumpayan at kabanalan, pananatiling pagsamba, pagsunod sa kautusan,
disiplina, maligayang pagsalo-salo sa pangangailangan ng ministeryo at gastusin ng iglesia, tulong para sa kawang gawa at ang pag-aasig ng magandang balita sa lahat ng dako. Ang panatilihin ang pamilya sa pananalangin at pag-aaral ng salita, ang sanaying mabuti ang mga bata, kamag-anak at kakilala sa kaligtasan, mamuhay ng mahinahon at banayad sa sanglibutan, maging makatarungan sa pakikitungo sa kapwa, tapat sa mga pangako at mabuting halimbawa sa bawat kilos, iwasan ang kadaldalan, paninirang puri at labis na magalitin, iwasan ang pagbili at paggamit ng inuming na kalalasing, at panatilihin ang pagsulong ng kaharian ng ating tagapagligtas. Panatilihin ang palagiang pagkalinga sa kapatid sa pananampalataya na may pagmamahal, mag-alalahanan sa panalangin, magtulungan sa gitna ng karamdaman at kahirapan, palaguin ang mabuting pagturingan at malumanay na pag-uusap. Hindi mapaghiganti, bagkus laging handa sa pagkakasundo at tularan sa Jesucristo ng walang pag-agam-agam. Sa paglisan sa iglesyang kinaanaban, pangunahing isipin ang gawing magkaisa sa kasing iglesia sa pagpapatuloy at pagkalima sa panukalang sambit sa salita ng Panginoon. Amen. Salamat naman sa kapanan ito. Muli na nagtipon kami after so many months na hindi kami nagkakaroon ng presence physically sa pagsamba. We thank you for this privilege that you have given to us. We raise you in our life. We praise you. Lord, aming tinutulog sa inyo sa dalangin this morning ang mga kapatid namin na malayo sa amin. Those who are not with us today in this celebration. Those who are far away in distant lands. May you kindly protect them from perversity. Help them sa kanilang mga gawain. Above all, may they remain faithful sa inyo. And everything that they do in all to the glory of God. Salamat sa umagang ito, Ama, at kasama namin kayo sa aming pagtitipon. At ngayon, ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng Kristo, ang pagkikitungo ng banal na Espiritu Santo araw-araw sa lahat ng buhay natin ay mananatili ngayon hanggang kailanman. Amen. Amen. Amen.